Breaking news, kinumpirma mismo ng gobyerno ng Israel at ng Dasan na ang huli sa mga high-ranking official ng Hamas ay nasawi dahil sa pinaigting na airstrike ng Israel sa Gaza. Sa pamamagitan ng isang interview, sinabi ng Israeli military nitong nagdaang araw lamang na one of the surviving of senior official ng Hamas ay pumanaw na. Hindi lang ang gobyerno ng Israel ang nagkumpirma nito, kundi mismong ang kampo ng Hamas inamin na wala na nga itong isang senior commander at ayon sa balita, iilan na lang ang natitira pang senior commander ng militanteng grupong ito. Kinilala ang naturang commander sa pangalan ng Is al-Din Kasab. Ayon sa ulat, nasawi itong si Kasab malapit sa lugar na kung saan natagpuan ang wala ng buhay ng kanilang pinuno na si Yahya Sinwar. Malaking kawalan din daw ito sa grupo ng Hamas sapagkat ang taong ito ay isa sa mga nangungulo upang atakihin ang Israel. Marami ring mga pagkakataon na ang Hamas ay tumitira din gamit ang rockets at missile papuntang Israel. Pero karamihan dito ay nai-intercept ng mga air defense system ng Israel. At yun nga, ang isa sa mga nangungulo sa pag-atake sa Israel, itong si Kasab. Ayon naman sa report ng The Reuters, inamin mismo ng kampo ng Hamas na hindi lang pala si Kasab ang official ng Hamas ang nasawi, kundi meron pa palang ibang official ang Hamas na kasama ni Kasab na namatay. Nakasakay raw sa kanilang sasakyan ang mga commander na ito habang ang Israel ay nagsagawa ng matinding airstrike. Hindi nakaligtas ang mga commanders na ito. Agad na binawian ng buhay at wasak na wasak ang kanilang sinasakyang sasakyan. Ang mga pahayag ng Hamas ay taliwas naman sa pahayag ng Israel. Sinabi kasi ng Israel na ang naturang commander ay importante sa grupo ng Hamas. Pero kabaliktaran ang sinasabi ng militanteng grupo ni hindi nga raw ito kasali sa decision making sa kanilang political office. Ayon mismo sa Palestinian Authority, ang Israel ay nagsagawa ng overnight na strike sa Gaza. Nagsanhi raw ito ng 64 ang kumpirmadong nasawi at 12 na naman ang sugatan. Nagsalita naman ang head ng United Nations Humanitarian Agencies na ang nangyayari ngayon sa Gaza ay apocalyptic. Napakalaki daw ng possibility na maraming mga Palestinian ang masasawi hindi lang dahil sa mga bomba, missiles, drones at rockets, kundi marami daw ang masasawi dahil sa mga kumakalat na sakit at gutom. Dahil ang sitwasyon ngayon sa Gaza ay wala raw gaanong mapagkukunan ng malinis na tubig na maiinom, maging malinis na matitirhan. Dito nababahala ang head of the United Nations Humanitarian Agencies. Pero nagsalita naman si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, pinaigting daw nila ang kanilang ginagawang humanitarian aid sa Gaza. Kahit na ang UNRWA na inaasahan ng mga Palestinian people para sa kanilang humanitarian aid, banned na ito sa Israel, ay hindi naman daw pinababayaan ng Israel ang Palestinian people. Katunayan, mas pinalaki raw nila ang kanilang ginagawang humanitarian aid sa Gaza, katuwang ang kanilang mga partners sa iba't ibang bansa. Sinisiguro daw nila na ang mga humanitarian aid na dapat sa mga Palestinian people ay talagang mapupunta sa mga Palestino at hindi sa mga militanteng grupo. Meron kasing mga pagkakataon na ang humanitarian aid na dala ng UNRWA ay ninanakaw ng Hamas. Meron ding mga nagdududa tungkol sa humanitarian aid na ninanakaw ng Hamas. Totoo nga ba na ito ay ninanakaw o talagang sadyang ipinananakaw raw ng UNRWA itong mga humanitarian aid upang makasurvive ang Hamas? Kaya hindi na pinahintulutan ng Israel na ang UNRWA ay mag-operate pa sa Israel. Ito ay upang lumantad na ng kusa ang Hamas sa matinding gutom na kanilang sasapitin. Dalawang White House official naman ang nagtungo mismo sa Israel. Sila ay si Amos Hochstein at si Brett McGurk. Ito ay upang kausapin ang pamunuan ng Israel upang magkaroon ng pag-uusap tungkol sa ceasefire sa Gaza at sa Lebanon. Willing naman daw ang Israel sa ceasefire. Mismong si Benjamin Netanyahu ang nagsabi na willing siyang mag-offer ng $1 million sa sino mang miyembro ng Hamas na magbibigay ng daan para sa mga hostages upang ito ay makalaya. Pero ayon sa report ng The Times of Israel, Hamas tumanggi para sa usaping ceasefire.
Nitong Lunes lamang, sinabi mismo ng US State Department na ang Hamas ay tumanggi sa isang hostage release deal. Marami tuloy ang mga nagsasabi na baka naman ang mga hostage na hinihingi ng Israel ay wala na. Ang pag-reject ng Hamas sa hostage deal na ito, sinabi ng Israeli-led negotiator na nag-warning sila kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. At least, ginawa daw ng Israel ang lahat ng kanilang makakaya upang matamo ang ceasefire sa Gaza. At nagpakita rin daw si Benjamin Netanyahu ng flexibility. Yun nga lang, ayaw raw itong tanggapin ng Hamas. Isa lamang daw ang ibig sabihin nito dahil tinanggihan ang ceasefire. Ang ibig sabihin nito, nais ng Hamas na maipagpatuloy pa ang giyera sa kanilang lugar. Naglabas na rin ng pahayag si Antony Blinken. Ayon sa kanya, saksi raw siya na mismong ang Hamas once again refused the deal. Dagdag pa ni Antony Blinken, kahit naman hindi raw lahat ng mga hostage hinihingi ng Israel, ayaw pa rin daw itong ibigay ng Hamas dahil ang Hamas ay hindi papayag na kunin lahat ng mga hostage na kanilang hawak. Kaya ang estratehiya ni Benjamin Netanyahu, unti-unti niyang hihingiin ang mga hostage na hawak ng Hamas hanggang sa makuha itong lahat. And of course, meron itong kapalit. Ayaw naman itong tanggapin ng Hamas dahil ang gusto ng Hamas ay umalis na raw ang mga Israeli forces sa Gaza. Maging ang Ehipto ay nagbigay din ng pabor sa Hamas. Nagbigay kasi ang Egypt ng temporary 48 hours na ceasefire. Ipapagamit daw ng Ehipto ang 48 hours sa Hamas upang makapaghanda sila sa mga hostage na kanilang i-release. Baka raw ito ang reason ng Hamas na hindi nila maisagawa ang kanilang pagre-release dahil patuloy daw na umaatake ang Israel sa kanilang lugar. Kaya naman, hinimok ng Ehipto ang Israel na magbigay ng temporary 48 hours na ceasefire upang makapaghanda ang Hamas. Payag naman ang Israel. 4 na hostages lang sana ang hinihingi ng Israel pero hindi ito maibigay ng Hamas. Siguro merong magtatanong, bakit naman 4 lang ang hinihingi ni Benjamin Netanyahu? Ganito kasi mga kaibigan, ang 4 na tao na hinihingi ni Benjamin Netanyahu, sila ay tinatawag na humanitarian category. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay nais ni Benjamin Netanyahu na hingin ang mga babae, matatanda at may mga sakit. Of course, being hostage, mahirap ito para sa mga matatanda at mga may sakit. Kaya ito ang hinihingi ni Benjamin Netanyahu. At alam niyo ba mga kaibigan kung ilan ang kapalit nito? Ang Israel mismo ang nagsabi na kapalit nito ay 100 Palestinian security prisoners. Ibig sabihin, 4:100. At dahil sa ayaw nga itong tanggapin ng Hamas, ang Ehipto ay nag-give up na sa pagbibigay ng proposal. Pero ayon naman kay Benjamin Netanyahu na kahit makuha niya ang mahigit 100 mga hostage na nasa kamay pa ng Hamas, ay ipagpapatuloy pa rin daw ng Israeli forces ang giyera nito laban sa Hamas. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na ipagpatuloy pa rin ng Israel ang kanilang giyera laban sa Hamas kahit na makuha na nila ang mahigit 100 hostage? At bakit? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng napakaliit na pabor mga kaibigan. Pa-subscribe naman ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Pa-like na rin ng video ito. Malaking tulong para sa amin yung mga content creator. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.